follow the same procedure during Tawag ka na lang ng number. Number 30? 30. Sino pa sa 30? Malangpan. Since kasi kung magkakaiba sila ng procedure na gagamitin or ipa-follow is hindi mo na ma-assess yung kanilang ability doon sa I think for me it is benefit siya sa teacher so that yung pag-grade niya good is harmony, hindi siya mahirapan na iba yung instruction na binigay niya. Yung uniform siya harmony, yung pag-smooth yung talent. Standard times. Standardization refers to the extent to which the assessment and procedure of administering the assessment are similar. So, ibig sabihin, ang bawat test taker is dapat makatanggap sila ng pare-parehong instructions and condition of the scoring criteria. So, according to Johnson et al., standardization ensures that all test takers receive the same instruction, condition, and scoring criteria. So, ang standardization ay nagsisiguro na ang lahat ng student ay sumasailalim sa parehong assessment sa kanilang degrees. So, next is the assessment should have a similar format, content, and procedure for all students. So, ang assessment ay kailangan may parehong format and content at procedure upang mapanatili ang kanilang fairness and consistency. So, example. So, in a lipan-lipunan class, students are required to write a source-based essay, analyze the causes and effects of an historical event. To ensure the standardization in assessment, the teacher provides a clear prompt that outlines the specific criteria and expectation for the same. It includes specific guidelines on the use of evidence for primary and secondary source, appropriate citation format, and the structure of the essay. By providing standardization structure, the teachers ensure that all students are assessed use the same criteria and are expected to meet the same standard in their disciplines. This standardization promotes fairness and consistency in evaluating student understanding of the historical event. So, sa lipan-lipunan, halimbawa, isang GP teachers ay magpapagawa ng isang source-based essay tungkol sa effect ng colonialism sa Pilipinas. So, upang masigurado ang standardization, kailangan sundin ang mga parehong instruction para sa lahat ng estudyante. Okay, wait. Parang dating boses na narinig. Mas naingay pa talaga sa labas. Can we just listen? Teacher, you have captured the attention of your students. If you need to dance, dance. Yeah, di ba? Part yan naman, no? Part yan ang gagawin, ano? So, Hayaan na. Kapag sabihin ko ang hep-hep, pray. So, pray. So, then, pray. Hep-hep. Pray. Hep-hep. Hooray! Hooray! So,
parehong primary at secondary sources para sa lahat ng students. So, pareho din ang grading criteria para sa essay tulad ng accuracy ng content, paggamit ng sources, and performance. So, Ms. Cruz, in Araling Kalipunan teachers want to ensure standardization in grading students' research papers. She creates a detailed grading rubrics that specific the criteria for evaluating the quality of students' research, analyze, and presentation. Ms. Cruz shares this rubric with her students and uses it consistently while grading all the papers. By applying consistent grading criteria, she ensures that student papers are evaluated using the same standard, promoting standardization in the assessment process. So dito, si Ms. Cruz ay gumawa siya ng detailed grading rubrics para sa mga research paper ng kanyang mga students. So, ito ay ang paano niya ma-assess ang research paper ng kanyang students ay ginagamit niya ang historical accuracy na sinusuri niya kung tama at makisaysayan ba ang kanilang mga datos, and also interpretation at analysis. So, paano nila inuunawa at inuugnay ang estudyante sa kanilang pangyayari. And also, paggamit ng source. So, paano mahusay ang paggamit ng primary at secondary sa kanilang sources. So, ginamit niya ito sa lahat ng students, kaya siya standardization. And also, pataas ng grading process nila. This is the standardization to reliability. So, how they connect? Magtatawag ako ng shape o lang mag-policy. Number. Anong date ngayon? 7. Birthday she. My birthday is this. Ay, kala ko. Sino number 7? Ano number 7? Go Laga. Go Laga. How they connect the standardization and reliability? Yes. Mali yung Uniform and standard. how they connect the standardization and So, you can connect them based on their consistency. Means, in standardization, kapag naka-uniform siya, and in reliability, dapat consistent yung Ano pa yung mag-add? Kasi sinabi, consistency is the similarity. So, how would they differ? Ginamit ang word na consistency sa reliability, ginamit din sa standardization. Anong kaibahan nila? Consistency saan? Pagdating sa reliability, consistency in what manner? And pagdating sa standardization, consistent saan naman? Ganun kayo dapat mag-pro kasi o sige, ako na nag-pro ka, bumawi sa susunod na tanong. Sige, anyone who would like to add to the answer of Cedric? Connecting it to my question now, kasi sagot ni Cedric, napansin niya, pareho gumamit ng word na consistency sa reliability at standardization. Pero hindi sila equal, ang ibig sabihin.
Ang reliability, consistency in what? So standardization, consistency in where? What where? Generosity. So from what I have learned, so standardization is consistent sa pag-administer ng exam on how you would manage or paano sa exam. Then ang reliability is consistent sa individual score. Dapat ba yan? Yan. So, maganda to. So, pag standard ang isang assessment, most likely, reliable ang isang result dahil pare-parehas lang sila na ginagamit sa test. So, and sa instruction and rubrics, criteria, and also sa mga items na dapat same lang yung mga students sa, for example, sa exam. Diba, send lang kayo ng mga test. Okay, sino na nga yung kanina si Catherine, no? Tama yung sinabi ni Catherine kanina. Pagdating sa reliability, we're talking about scores. Doon naman sa standardization, we're talking about procedures, the content, similar, consistent ang content, consistent ang instructions. Maaaring iba-ibang output, like performance test, diba iba-iba naman yung output dito sa performance. Tama ba? Pero same ang instructions. Same din ang rubric. So standardized ang rubric. Sige. I'm sure you've experienced during DepEd, during activity, ang teacher ninyo ay halimbawa, the lesson, science man ang karamihan sa inyo, so science na lang ang halimbawa natin. Ang activity ay different types of precipitation. In lesson pala, different types of precipitation. So may rain, may snow, okay. So halimbawa lang, ang isang grupo nagpa-newscast ang teacher, newscasting. Another group is nagpahula ang teacher, nagpakanta naman sa kabila. Ano yung paggawa? Basta iba-iba sila ng output. Lagyan. Yeah. So how can you make the assessment task standardized? Rubric, same rubric. Okay lang ba na same ang rubric sa apat na different tasks? Ay, dapat same yung contest ng mga siguro sa laman ng delivery content. Wala nang mastery naman, di ba? Kaya mabilis na. Sa pag-deliver na Okay, lang. sige, let's ask. Pareho lang ba dapat ang rubric sa iba't iba? Please say yes. Sino tatawag natin? Number 21. Rita. Alam niyo naman eh. Bakit? Kasi iba po yung mag-perform ka ng song or perform ka ng dancing. Kasi iba-iba sila, iba-iba ng quality. Okay, so ano yung criterion na meron yung dance na wala sa song? Voice The movement. Okay, choreography ng dance, sa song naman quality ng voice. Tinuturo ba sa science yung choreography? Dapat sabay-sabay yung natin ulan. ang choreography. No.
Dapat sabay-sabay ang ulan bago ako. Tinuturo ba sa science yung quality of voice? Gagraduhan ba natin ang quality of voice? So what's your conclusion? So waves good. So concept of parental, I know. So ano man yung masasabi mo doon sa rubrics na para-pareho pa ay iba-iba pa rin ba o para-pareho? Ano bang gagraduhan natin doon sa lesson? Precipitation. Content. Okay, precipitation ng lesson. Iba-iba ang output. Ano ang gagraduhan mo doon sa song? Kung hindi natin graduhan ang voice, baka kasali lang natin na hindi align ang voice, ang delivery, ano pa yan? Ano pa graduhan natin sa song? Content. Content. Ang lyric. Okay, class. Tandaan nyo sa assessment, you do not test or grade what you did not teach. Tandaan, yon, parate. Although, parati ko napapansin ginagawa nila kahit hindi naman nila ginuro, pero hindi dapat yun. May problem tayo sa validity. Hindi porket magandang boses niya, magaling na ang content knowledge niya. Tama? Ano ang mas pahalagahan natin? Yung quality of voice or yung content knowledge? Okay lang yan sa music. Pwede naman sa quality of voice. Pwede yan sa music. Pero hindi sa science. So can we say, do we all agree na dapat same ang rubric? Yes. Okay, kasi pareho naman ang objective na pinanggagalingan yung activity kahit na iba-iba bayan. Okay, pag same ang rubric, is it standardized or not? Standardized. Standardized. Would that affect reliability? No. Sige, Dobe, how will that standardization affect reliability? Given our example, ha, different outputs. If mo lang Paulo has an idea you'd like to share. Based sa example, yung po is makakapekto yung uniformity sa reliability kasi may iba pa yung mga performance tasks na dapat i-showcase ng mga students. So, meaning, may iba ding errors doon sa iba't ibang performance. For example, sa some group is kailangan nila magkanta. So, hindi natin alam, iba may sore throat. So, dance yun naman is, yung iba, tapilo. So, yun makaka-affect na yung community. Even though same yung nila, rubrics, pero yung mga errors is different naman. Okay, yung error ba na yun ay kasama sa grado? Yung mga sinabi mo na natapilo, gagraduhan ba natin? Let's say for example, meron silang gamitin na symbolism sa kanilang dance, tapos hindi na-perform ng maayos, at hindi na-showcase ng maayos yung symbolism na yun, which is part ng content. Kasi yun na nga, nabalik yung paano. So, ang tanong natin ngayon, so kung halimbawa ng tapilo, ibig lang sabihin nun ay kulang sila sa ability pagdating sa symbolism na yan. Hindi dapat na, kasi hindi dapat hanggang yun. Yung mga ganung bagay. Okay, so kung nakapilot siya, ibibigyan mo siya ng ibang alternative to showing yung alam niya. Diba? Yung knowledge niya, yung
Alright, what I'm thinking here is that, paano ba natin may ipakita yung reliability kaya? Same score. Same score. So kung content, pwede ba ito na kahit na anong task ibigay mo sa kanya, maaaring same ang kanyang quality, same ang grade niya? Ganun ba yun? Sige daw, Ben. Para ma-showcase lang kung reliability. We're talking about reliability. So how does that apply doon sa ating halimbawa na same rubric, different tasks? Ibig kong sabihin nun, kapag kahit na anong task ang nagbigay mo sa kanya, ay safe pa rin ang grado niya. Safe pa rin ang score niya. Para masabi natin na reliable. Kahit na ipa-dance mo siya, or ipa-sing a song mo siya, or ipa-newscast mo siya, safe pa rin ang grade niya. Dapat. That's how we interpret reliability in this case. So if you say no, then how? I think po magbalik pa rin doon sa uniform rubric mo. Kasi doon lang natin effectively ma-settle or ma-establish ang reliability. Kaya kung ma-base tayo doon sa iba't ibang performances, same lang din, mahulog pa din sa context. Sa context, gusto na yung marami yung sa task na yung effectively na yung showcase. So ano ang gamitin natin yung rubric na uniform. So makuha sa content. Other guidelines, So paano mo masasabi ang reliability? Pag sinabi natin uniform ang rubric, saan yan? Standardization, reliability. Yeah, it's not reliability. So, paano natin masasabi ang reliability kung sa halimbawa natin? Okay, sige, Ken. Take hands. I don't know if ano tama lang. Pero, yeah, mag-ano sa pag-uwi na ba sa rubric, we'll go back to the rubric para maging reliable siya. We will give scores, I think, ma'am, sa, like, for example, sa content, then sa teamwork, tapos correctness and appropriateness, sa mismo, sa topic, or sa content. If anchored ba yung performance nila, yung message or content ng performance nila doon sa content standard. So, ayun no, para maging reliable. You're actually describing validity. Hindi siya reliable. Which is the next topic, no? Validity. So it's not the reliability. So we're talking about consistency of the outcome, the performance, the score. Kasi reliability, di ba? Consistency of scores. Paano yung consistent ang score? Paano natin establish na consistent ang score? Iterator reliability. Same na lang daw naman mo. Same na lang yung Yeah, pwede sa kung may 2 or more na raters. Pwede natin ma-establish. Kung anong grade niya na binigay ng isang rater, similar dapat yung grade na ibigay ng second or third rater. The thing there is that pwede sa peer assessment, no? Kasi isa lang naman ang teacher. Pwede. Okay? Pero the idea here is that, let's go back dun sa suggestion ko sa inyo kanina class. The idea here is, same ang anchor natin na objective doon sa ating rubric. Same ang pinanggagalingan na objective. Let's say, for example,
Pagdating sa precipitation, interpretation is one criterion. Paano niya in-interpret, in-explain sa own words niya yung process ng formation ng hail or ng rain or ng kung ano-ano pang type of precipitation. Tapos, kung pwede rin, another criterion siguro, we talk about the cause and effect. Ano yung cause na kailan magkakaroon ng hail, kailan naman rain lang, kailan naman ganito, di ba? Cause and effect. So, naka-establish dyan kahit na ano bang output mo, naka-establish ka na halimbawa, two causes and effect na ano, kaya mo, ikanta mo man yan, itulak mo man yan, use cast mo man yan, same mga hanapin, yung cause and effect at saka interpretation. Tapos pwede rin, ano pa yung ibang criterion kaya natin dyan? Yung recall niya sa, ano bang i-recall niya? Basta recall, pwede may recall, or pwede may, ano ba? Analysis? May analysis siya, pwede ganon. Alright? So, balik tayo dun sa sinabi ko kanina. Mas establish natin ay itong same na rubric will ensure kahit na ano pang ipaperform natin sa kanya, kung ano yung ability niya, kung ano yung knowledge niya sa factors, interpretation niya, hindi magmamatter kung kanta man yan, kung newscasting man, kung tulak man ang ginagawa mo. Kasi yung ability niya talaga yung mini-measure natin. Kaya masasabi natin na one rubric can support reliability. Okay? Kasi kahit na anong task pang ibigay mo, kung anong ability niya, kung naka-learn siya, mataas ang score niya. Kung hindi siya naka-learn, mababa ang score niya. Ganun na. Alright? Sige. May question pa from our teachers? Next is ano naman yung mga ilan na unahing factors na epekto sa study conditions, the scoring rubrics or criteria. So, developing well-defined and detailed scoring rubric or criteria helps to establish consistency in scoring across. Okay na siguro yan. Let's skip that one. I think it's best if Question. it's best if you ask the questions. You ask questions. They can just read that. You should have given that actually as they're being asked first. Standardization tayo na. What other questions can you ask? So if we use grading rubrics, that is not standardized. So how make the effect student scores? So if we use grading rubrics, that is not standardized. How make that affect student scores? Okay, rephrase that question using our example earlier. Iba ibang task. If difference will be the How do you say that question again? Using our different tasks. if iba-iba yung rubrics I use sa casting, performance nila, which is hindi siya uniform. What it could be the effect to the performance of the students. And dapat yung Class, sino makapag-rephrase ng question na yung gamit yung halimbawa natin?
that's not standardized. So, anong ibig sabihin nun? Not standardized meaning hindi uniform, iba-iba. So, how do we apply that dun sa halimbawa natin? What if the standard rubrics of the different performance Ano ibig sabihin ng standard na yun? difference? What if it affect the students' performance? Sa konkretong explanation, ano ibig sabihin ng tanong na yun? I-relate mo siya. Kung ikaw, group, group, private group, If we use a rubric that is not standardized, how will it affect the test scores? ano ibig sabihin nung if you use rubric that's not standardized? Halimbawa, meron kang yung task nga, may discussing, may tungkol, may song, ano ba yung ba? Jingle. Jingle, ano ibig sabihin yan? Connect mo pa siya yung example. Ano ang keyword natin sa standardization? Oo. So, not standardized means not uniform. So, ano ibig sabihin yung not uniform in concrete terms? The way na i-deliver nila yung ano nila, yung presentation or yung topic nila is hindi magkapare-pareho since yung iba dance, yung iba discussing, yung iba singing. But we're talking about rubric, no? Hindi performance. Ano ang naiba? Hindi ang performance, kundi ang rubric. Every performance may isang rubrics. What if ito na po, dito lang yung rubrics niya, ito lang yung rubrics. Iba-iba yung So, ano ang maaaring rubric mo sa dance? execution. Execution. Ano naman doon sa discussing? Quality ng oras. So, magkakaiba. Alright. So, can you answer now the question? Okay. The rubrics in each performance should be different from each other. Since yung dance, narrate nila yung execution, then the singing, i-rate yung voice, then the newscasting is yung pag-deliver ng message, and also the clearness of the process. Paano maka-affect sa score in general ng mga estudyante or sa individual? Kaya hindi sigurado sa tanong mo. Kasi iba-iba kasi sila ng Makaka-affect ito since, kunyari, yung sabihin natin yung isang student, magaling kumanta pero sa dance siya na-assign. So, hindi siya maka-perform well kasi hindi yun yung forte. So, yan yung isang factor kung paano maka-affect yan sa scores ng mga student. Okay. Sige. Tingnan natin. How about kung standardized? Yung standardized naman, the content itself, yan lang yung kailangan nila i-deliver yung content ng talaga. So, whether magaling man yung kumanta or magaling sumayaw, wala yan since yung content ng talaga yung dali nila.
Okay, so can we say na maaaring consistent kahit na anong ipabigay mo sa kanyang task sa pag-standardize? Okay, yeah, pag-standardize, same naman ang ginagraduhan, kahit na patay mo siya tulad, pareho ang grade niya. Pero kapag not-standardize, maaaring inconsistent yung scores niya. Kasi nga nakadepende doon sa performance niya at hindi doon sa content knowledge. Okay, sige. I have one final question. Tapos ka na? Meron pa. Bakit na nga ulit mahalaga ang standardization? Kasi pagpapataas siya ng fairness namin. Consistency. Okay, doon tayo sa sinabi mong nag-i-increase siya ng fairness. So are you saying na kapag hindi standardized, unfair? Yes or no? True at all times or my exception? How about students with special needs? Are we going to force them to take the standardized test? Someone who is blind, are you going to ask them to answer the same written exam? No. No, ma'am. If you give them an alternative test, same content pa rin pero alternative, so hindi na standardized. Fair and fair. Fair. Okay. So, balik tayo dun sa tanong ko kanina. If hindi uniform, does that mean unfair? No, ma'am. Not at all times. Not all times. Okay. So, we now consider students with special needs. Ang tawag natin doon class ay accommodation. Tandaan niyo yung term na yan. Pagdating niyo ng third year, aaralin niyo yung inclusive education. Yung mga may special needs, wala na silang separate na classroom. Unless na lang severe yan, extreme. Sinasama na sila sa regular classes. Nagkaroon ba kayo ng kaklase na may special need? Baka nga meron tayo dito na may special need. And we have to take into consideration yung hindi makakita ng mabuti. So, mabubuin sa harap. Sa pihila na. Sa PE, my heart problem. May asthma, hindi siya sinurya na. Right? So there are instances that standardization does not apply. Especially for children or students with special needs. We really have to give them what we call, ano na yung term na sabi ko sa inyo? Accommodation. Kung napanood ninyo yung, I had this, na kasama ko siya sa review center dati. Blind siya. Alam niyo ba paano mag-take ng left yung may visual impairment? Hindi na basa sa iyo. Hindi na basa. Masyadong hindi practical para sa kanila kung i-braille ang exam. So may reader siya, meron na siyang shader. May reader, may shader, may separate na room siya. So, ay nakaba yung time niya. Ang problema lang, kung yung reader niya wrong pronunciation. Di ba? Maiba yung kapag hindi na family members niyo. Hindi ko pwede. Hindi dapat. At saka Google ang number 1. wala dapat
Okay, sige. Okay na tayo. Ano next?